Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang bombero na may pamagat na si Cardo, ang bomberong walang takas sa alon ng alaala. Silang lahat ay tumatakbo palayo sa apoy. Pero si Cardo, tahimik na naglalakad papunta rito. Bawat sunog sa baryo ng San Palad ay may kasaysayan. Isang abandonadong bahay, isang tindahan ng sapin, minsan isang lumang paaralan na may halimuyak pa ng papel at chalk. Hindi lang apoy ang nilalabanan ni Cardo, kundi ang mga alaala ng kanyang amang bombero rin, nasawi sa pagliligtas, 16 na taon na ang nakalipas. Sa tuwing tumutunog ang sirena, parang muling bumubukas ang pahina ng lumang journal na naiwan sa aparador. May larawan doon ng kanyang ama, may ngiting pagod, may sulat kamay. Ang tunay na trabaho ng bombero ay hindi lang pamatay sunog, pamatay takot, patay duda, pamatay lumbay. Isang araw, dumating ang tawag, isang sunog sa lumang silid paaralan ng Barangay Kalinaw. Ang parehong silid kung saan unang nagturo ang kanyang ina bilang gurong pampublikong pinagpapala ang ulan. Pagdating ni Cardo, mataas ang apoy, pero mas mataas ang alon ng alaala. Pumasok siya, naghanap ng mga natitirang estudyante, 1, 2, 3, nailabas niya ang lahat. Pero bago siya tumakas, huminto siya sa isang lamesa. May lumang aklat, may larawan ng ina niyang nakangiti sa gitna ng ulan. Niligtas niya rin ang alaala. Matapos ang sunog, halos walang natira sa lumang silid paaralan. Pero sa tabi ng pader, may natagpo ang isang maliit na bangko na hindi tinupok ng apoy. Nakaukit dito ang pangalang Ma'am Ellie, ang ina ni Cardo. Isang linggo ang lumipas, bumalik si Cardo sa lugar. Hindi na siya nakauniporme. Bitbit niya ang lumang journal ng kanyang ama, ilang halaman na may bulaklak ng dilaw at puti, at isang kahoy na karatulang sinulatan niya ng sariling kamay. Dito nagturo ang isang gurong nananalig. Dito sumagip ang isang bombero na hindi lang laban sa apoy, laban din sa limot. May isang batang dumaan, sakay ng bisikleta at tumigil. Ikaw ba yung bombero na sumagip kay Kuya Jomar? Salamat po. Tumakbo ito papalayo na iwan ang tinig na parang pabaon. Tahimik na umupo si Cardo sa bangko, nakatingin sa guhong silid. Hindi na kailangang muling itayo ang paaralan, ang sabi ng barangay. Pero para sa kanya, bawat alaala na sinagip ay isang klase na hindi kailanman matatapos.